sana din daw maamin niya sa mga nagsaman ng Diyos. Gano'n. Nasabi ko nga eh, napakaganda doon sa bahay. Paano kasi doon ko naranasan na nagbago yung aking buhay. Palakapan po natin ang Diyos sa buhay. At ngayon po, tayo po ay tadako na. Papasalamat sa Diyos no, sa isang linggo na nagdaan. Ang sabi ng Panginoon no, sa awit 92, verse 1, lagi po natin naririnig ito sa buhay ni Haring David. Ang sabi niya, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Amen. Umawit na lagi, purihin ang ngalan ng kanyang kataas-taasan. Amen. Tunay nga po na ang pagpapasalamat ko sa Panginoon ay isang mabuting bagay no, sa isang linggo na nagdaan na tayo po'y sinamahan, hiningatan, ginabayan ng Diyos ay ano man yung mga bagay na ating naranasan. No, lagi ko lang din sinasabi na pangit man yan o maganda yung mga bagay na naranasan mo, wala kang ibang gagawin kundi ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil kung pangit man yung naranasan mo, salamat sa Panginoon dahil binigyan ka na ng lakas para mapagtagumpayan. So yun po, nainaanin natin po kung sino po ang nais magpasalamat no, sa Diyos na buhay. Anahin po natin ang verse. Meron po ba na mag-ahayag ng mabuting bagay no, na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Naniniwala po ako na mayroong ginawa ang Diyos no, at po church na sa araw-araw ng ating buhay ay mayroong pong ginawa ang Diyos. Sino po ang nais pasalamat? Wala kang makakalat ng buhay na Diyos sa buhay po ng mga magalisa. Pagpalaman po sa ating lahat at yung po, una po sa natin papasalamat po sa Panginoon. Hindi na po ako nagpapasalamat sa Diyos at may din po ng aking inaanak ako yung nagpapasalamat sa kanyang buhay kasi po yun po, inulit ko rin po sa Diyos na kung saan ito na yun po maranasan na kung ano man po yung aking pong naranasan sa bayan anong lahat po kung saan nandito po ang Diyos. At ako po yung nagpapasalamat una rin po sa pastora na kung saan ayun po, di ba po, tayo po ay naging sa Jesus is my name. Sa kanyang buhay, tayo po ay siya po ating tagapagpangunan. At dahil po siya ay ating tagapangunan, siyempre po, yung mga sinasabi niya ay ating po ginagawa. In-apply po namin pag-asawa kung nakita namin sa kanya na ipon siya sa kahabagan ng Diyos. Dahil natin siya makakapag-ipon. Ako po lagi ay naigib doon sa mga tao na nakakapag-ipon. Kasi ako po nakakapag-ipon. Ang ginagawa ko po noon, mag-renew ako ng 5-6 at yun ang ipunin ko. Mali. Kasi inulog ako. Tapos ngayon, gulog-gulog din ako ng 20-20. Napakalaking bagay, yung 20-20. Tapos po, pag nagiging 20 po pala yung pagka sinisilog natin, yun po yung napahin ng pastora. Yun po yung ginawa din namin na yung aking asawa. Pagdating kasi po, pag tayo ay gipin, ay yung po ating ginagawa, kinukuha po natin yung ating iniipon na po isa, yung puli yung ating gagawin puli na pupunan. Napakapulit yung dati-dati hindi ko yung nagagawa. Kaya po pala talagang napakaputi na sa aking buhay ay may isang pastora na kung saan ay kinabagan ng Diyos. Kasi yung ginagawa na talaga, kaya nasabi ko yun sa aking mga anak na siyempre alam ko na ang Diyos ay sinasamahan sa pastora. Sabi ko na si pastora lagi yung sundi kasi nakikita ko talaga na siya gagawin ako yung batuhan pa lang. Nakikita ko na ang Diyos ay sumasakit. Kasi hindi naman mababago. Aking buhay, kung ang buhay din, di ba? Sabi niya po sa Biblia, na kung yung tagapagulong ako ay, halimbawa po worthy, ay yun din po yung matatransfer sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako hindi po tinatas din sa akin. Tinarinig. Di ba po yung aking inaanak na rin, sabi po ng kanyang mama, Lisa, maglulog kapag yun, makakasama daw siya. Tapos sabi niya sa akin, sana din daw maamin niya si mga nagsaman ng Diyos. Gano'n. Nasabi ko nga eh, napakaganda doon sa bahay. Paano kasi doon ko naranasan na nagbago yung aking buhay. At hindi po yung nagyayakan ako. Hindi. Gusto ko lang po na makikilang si Jesus sa aking buhay. Natunay nga po na kung sa hallelujah ang aking buhay. Ay tunay nga po na hallelujah. Kaya nga po, kahit wala ang tagawang na natin, natatakot po tayo sa Diyos na gumawa ng masama kasi alam natin, nabasa natin ang Biblia. Nandiyan lang siya sa tabi natin, anytime na makagawa tayo, hindi
takot. Nahiya na tayong pumasok sa bahay, paano ba? Kaya patuloy ko kung habang nililinis ko po ang aking buhay. Kaya nga, yung nakakalagot sa Diyos. At sa paglilinis ko pala ng buhay, ay doon po pala talaga nakakakilos ang Diyos. Amen. Sa paglilinis din po ng buhay, talagang yung paglalakad talaga eh. Pagkaman iba yung pinansyal, permis na talaga kasi, di ba, alam naman natin, dito sa lupa, kung lahat buhay tayo, may sahod. Hindi ko pa kaya kung nasa Diyos ka, baka lang yung pera, lagi hindi naman laging pera, kailangan eh. Pero kung talaga pala nakita ng Diyos ang mga bagay na yan, siya po talagang gagawa, kikilos, lalo na ang puso mo, alam niya eh. Kaya nga po, ako nararamdaman ko sa bigti ko, masakit. Hindi ako naghanap pag ako nga po nag-pray sa ako, Lord. Hallelujah, salamat sa mga ginagawa mo sa akin. Kasi alam ko eh, kung bakit ako ito ginagawa. Gusto mong i-test yung aking faith. Kaya sabi ko, Lord, i-direct ako kasi gusto ko kang makalaga. At yung Amen. hindi namin napalagot yung Panginoon sa Diyos ko natin papayahan. Amen. Salamat sa buhay ng Diyos, sa buhay ni Maria Lisa, na talaga ang Panginoon ang kumikilos sa kanyang buhay. Kitang-kita naman yung pagsama, yung kagalingan, yung himala, yung pagpapala na patuloy na nararanasan ni Mama Julia Lisa maging ang kanyang buhay sa bayanan. Sino pa po ang nais na pasalamat? Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Mama Mars. Malakas na palakpakan po para sa ating Diyos na buhay. Hindi ko alam kung saan ang pagsisis na yan. Napakaraming blessing. Amen. Salamat sa Lord. Isa lang ang gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi man maganda yung nangyayari sa buhay ko sa araw-araw. Sa gawa ng kaaway sa mga sitwasyon ng buhay. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Na hindi dahilan na magtuwag yung mga problema, yung mga bigat, yung mga sakit, para hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon. Alam niyo, nung nakarang araw, ako'y nasa rice mill. Sabi niya, anak ko, hindi raw ako masusunod kasi yung anak kong pinakamabait, wala niya masusunod dahil na-aksidente. Binangga siya ng motor. Wala siyang lisensya, hindi na siya nakipagtalo habang nag-iimbestiga ng pulis. Hindi naman siya tinatanong hanggang sa panahon na lang na ako na yung umarap nila kasi nahihirapan siya. Hindi ko pinagmamalaki yung nangyari sa akin. Pinagmamalaki ko ang isa lang yung bakit. Yung naka-accident ko na kanya, grabe yung mga tama at saka yung motor na sinasakay, nabutas siya kahit yung bakit. Pero ang pinagpapasalamat ko, kasi kung hindi yung proteksyon ng Diyos, malamang hindi siya maputulan ng paa. Kita niya, alam ko kung ano lang sa problema sa kanya, balikat ko yung kanya kasama grabe. Baka may problema dahil kastusin, alam ko naman na hindi nagpapabayaan ang Diyos eh. Mabigat, dalawang motor yung kailangan ko balikatin kasi wala siyang trabaho. Pero naniniwala ko na mayroong Diyos. Pati pagpapagamot doon sa mga naka-aksidente, kailangan ko palikatin. Hindi po simple yung pinagdadaanan ko kayo. Pero dahil sa Panginoon tayo, simple lang. Nakadala pa rin ako ng kapayapaan. Nandun lagi yung buhay ng isipan na kay Diyos. Na kahit kailan, pangako siya. Papasalamat ako sa Panginoon. Alam ko na isang araw, tatapos din ang lahat ng pagkakas sa Diyos pa. Salamat sa buhay ng Diyos, sa buhay ng Mama Mars na talaga kitang-kita naman po natin kung gaano niya po iniluluhod sa Diyos na buhay ang kanyang pamilya. Na talaga, sabi niya yun sa salita ng Diyos na isa man daw po ang nananampalataya sa isang pamilya, inaroon daw po ang kaligtasan ng buong sambayanan. Talaga yung pagiging paggabay ng Diyos nung kitang-kita ko yung sinamang Mars sa mga pagluha niya, sa mga iniiyak niya sa Panginoon at
naniniwala tayo na talagang darating ang panahon sa lahat ng ating mga dalangin para sa ating pamilya. Ito ay tutugon rin po ang Diyos sa buhay. Amen. So, isa na lang po sa girls, then proceed po tayo sa boys. Amen. Sa buhay po ni Mama Dol, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. Amen. Tunay nga talaga na may Panginoon at may Diyos. Tayo lang naglalingkuran. Di ba po, sa aking buhay, nung nakaraan ko po, sa tuwing may nararamdaman po ako na hindi maganda. Alam niyo po, ang lagi kong tinatawag ay aking Panginoon na pinagtatiwala ko po lahat ng aking buhay sa Kanya. Alam niyo po, nakatutunan talaga ay nasa Kanya. Talagang pinagkakaloob ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang kagalingan, bagaman po, alam niyo po, lagi kong naranasan noon na lagi akong nahihilo. Tapos, parang binubulungan ako ng masasamang ito na tumigil na ako sa paglulod ko. Kaya alam niyo po, sa tuwing binubulungan ako, alam niyo po, lalong lumalakas ang aking kalooban na tuloy ako sa Panginoon. Walang makakahantad. Kaya alam niyo po, ang Panginoon talaga, kapag siya, sa Kanya tayo lumalapit, talagang totoo na siya po ang laging sumasama sa atin. Kaya yun, alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon na sa tuwing naranasan ko yung gano'n, nariyan ko siya, lagi ko pong tinatawag at nakasandig lang po ako sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, alam niyo po, nung nakaraang araw, biglang nag-chat po sa akin ang ating halapastora na Mama Dol, kumusta ka na? Gusto niya pa kukuhanan ng blood sugar. Kaya alam niyo po, sabi ko kaya sa ating halapastora, sa mga nibis ko, pero alam niyo po, pinalimot din yun sa akin. Nagising po ako alas 8:30 na. Kaya yun, salamat talaga sa Panginoon na ang kalakasan ay naroon na. Bagaman siyempre sa edad ko na to, na siyempre tumatanda na. Yun, hindi po natin may pagkailan. Pero alam niyo po, hindi po yun sa katandaan. Sa kalooban at kapangyarihan natin Panginoon na pinaparanas na po sa atin. Ngayon, alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon na wala talagang ibang may taas sa ating buhay, kundi siya lang. Maging sa aking anak, alam niyo po, sa buhay ng anak ko, na siyempre gusto niya na po talagang umuwi. Pero alam niyo po, parang ayaw po siya binawan ng amo niya. Bagaman, nandun na po, na ang lahat ng kanyang pamasahe papunta dito, nandun na nakahanda na. Dahil hindi ko siya pinupursige na padala sa akin. Nang sabi ko sa kanya, anak, di ba nila, mag-test lang tayo at ihanda mo lang yung pamasahe mo papunta dito para sabi ko kahit anong oras na nakauwi ka. Pero alam mo po, nakahanda na lahat ang kanyang pamasahe at meron na siyang nasusubra. Ang Panginoon niya talagang ayaw ko siyang bitawan na naroon na po yung pinapakitaan siya ng mabuti na sabi ng anak ko, pero hindi maganda to, kailangan ko na talagang umuwi. Kaya sabi ko sa kanya, anak, lumapit ka lang sa Panginoon at siya ang siyang tutugon ng iyong dalangin na lumapo ang kalooban ng Panginoon at siyang mangyarap sa buhay mo. Kaya yun, dahil sa Panginoon, payapa ako, dinudulog ko ng lahat ng buhay niya, ang buhay ko, payapa na po ako. Ang lahat ng ito na sa Kanya ko lamang po iniwan. Kaya alam mo po sa kabutihan ng Panginoon, kalooban niya na nakauwi na po sa itong linggong ito o kaya sa sunod na linggo kasi siyempre hindi madali ayusin ang madali na proseso ang kanyang visa. Kaya yung hinihintay na lang po niya yung na ayusin ang agency doon at agency dito maging sa uwa. Kaya yung salamat sa Panginoon na alam ko siya po ang ikilos at siya ang gagawa ng lahat ng ito. Kaya yun, kaya paano po ako ngayon? Salamat sa Panginoon natin. Ang kapayapaan mo talaga na patuloy na binibigay ng Diyos sa atin, no? Ay hindi kaya ibigay ng sanlibutan ito. Salamat sa buhay ng Diyos at buhay ni Mama Dol, no? Patuloy na yung kapayapaan pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Proceed po tayo sa boys. Sino po ang nais magpasalamat sa Diyos sa buhay? Meron po ba? Ay, palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daddy.
ako din nagpapasalamat sa pagpapakita ng Diyos ng buhay. Yung mga nakaraang linggo po na ano po ay inuhanap ng asawa ko yung ating kapatid na Sister Ling, ng ating pagkapangonan, si Manili, kasi po yung mga nakaraang buwan, nakalipas na buwan, nakaranas po ako na pananakit at tulog. Sa iba't ibang parte po ng araw na ito, nananakit po. At naalis ko nga po na baka uric acid na po. Dahil alam niyo naman po, bumabata na tayo. Kaya yun po lang po, sabi po ng ating mga panguna na tingnan yung ating tudo. At baka doon po nagmumula yung ating sakit. Mataas na po yung ating uric acid dahil bumabata na po tayo. At yun po, nung tingnan po nung ating po sa kapat po ng Diyos, binigyan po tayo ng pagkapanguna na mayroon pong kaalaman na binigay ng Panginoon dahil po siya isang dating doktora, alam naman po natin. At yun po, nung na-check na po yung aming dugo, nailuwas niya po, tapos yung result po, yung message po sa amin na okay naman po yung aking pong uric acid at yun po yung labis ko din pinapasalamat sa Diyos. Napakabuti po talaga niya dahil nahawakan niyo po yung aking kalusugan. Amen. At labis ko po pinapasalamat sa Panginoon. Una sa lahat, ang lakas na patuloy niyo po pinag-aalok sa akin, galingan at maging yung mga pag-iingat po sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Yan po yung dakilang alok ng Diyos sa atin. Magaling po sa ating mga mahal sa buhay ay patuloy po natin makikita na pinangatan ng Diyos. Napakabuti po talaga ng Diyos maging sa lahat po ng mga talento na patuloy na po pinupusa sa aking buhay. Tapos na po ay salamat sa Diyos. Magiging mga tuwak na patuloy na po pinapadala sa akin upang makukunan po namin ang pagdala sa akin. Napakabuti po talaga ng Diyos. Patuloy na po tayo sa Kanya. At nasa po natin kung paano mabuti ang Diyos sa ating buhay. At yun lamang po sa Diyos ng lahat. Amen. So, gusto ko sa tulad. So, isa na lamang po, nag-alis po ang oras. Sino pa po ang nais ko pasalamat sa Diyos na buhay? Meron pa po ba? Ayan. Wala pa ako natin ang buhay na Diyos. Sa buhay ko yung natin. God is good. Salamat sa Diyos dahil sa araw na ito, tulong kami sa awa, lagi tayo magpasalamat, hindi lang tayo nagsisimba upang makita mga kapatid, nagsisimba tayo dahil mahal natin ang Diyos. Binigyan tayo ng panibagong umaga, panibagong paghinga. Kung walang paghinga, mamamatay tayo. Salamat sa Panginoon na tuloy-tuloy ang biyaya kahit wala akong trabaho ngayon. Lagi ako nagpapasalamat. Lagi ako dulang, Lord, bigyan mo ko ng lakas. Hindi ka man humingi, bibigyan ka. Sabi ka sa Nahum 1:7, si Yahweh ay mabuti. Siya ay mabuti at siya ang ating kandungan. Yung mga nananalig sa Kanya, inalagaan niya. So dapat alagaan natin ang ating sarili, mahalin natin ang Diyos, sa ating mga pastora, sa possibility, magsisi lagi tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi tayo magsisisi, malabo tayo makarating ng langit. Salamat sa Diyos. Pinupuri ko sa inyo. Amen. Salamat po sa Diyos na buhay, sa buhay ni Dan Jose. Ano po, tapos na po ang ating pagpasalamat. Inayos mo magpasalamat ay ihanda na lamang po natin sa susunod na linggo. Ako rin po ay gagrab ko po yung chance na makapagpasalamat sa Diyos na buhay. Isang bagay po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa buhay ng aking kapatid, hindi ko lingid sa inyong kaalaman. Ang aking kapatid po ay sa ospital. Wala noong Friday. Siya po ay kailangan ng salina ng dugo dahil mababa po ang kanyang red blood dugo, red blood cell na. Yung Friday kasi, yung ate nare-rose ko si Julan na masama talaga yung pakaramdam niya. Dinala po siya sa ospital nung umaga ng Friday, daw nagkakamali.
Then, hanggang ngayon po, naroon siya. Pero nung Friday ng gabi ay, hindi muntik na po ako hindi makapag-fasting doon, pero hindi, sabi ko, pipilitin ko makapag-fasting kasi kailangan ko siyang i-load sa prayer. Amen. At yun po, nung Friday ay nanalangin ko talaga ako sa Panginoon hanggang magabi. Talagang inilulod ko siya sa Panginoon kasi ilang beses na siya yun sa ospital. Talagang unang nagkasakit yung ate ko, si ate ko, yung pangalan ng kapatid. Sunod-sunod niya sila yung una yung ate ko na stroke. Pero sa Diyos ang kapurihan kasi hindi na siya nakaka-recover. At sumunod naman yung ate ko na yun. Sabi ko, Lord, alam ko sobrang dami pagkukulang ng mga kapatid ko. Sobrang dami na ng mga pagkakamali. Pero hinihingi ko yung kahabagan niyo po sa kanya ng mga buhay. At salamat sa Diyos na buhay kasi tumugon ng Panginoon. Bukas na bukas na labas ako. Sa Diyos ko ang karunahan, pagsama, ang pagkabagay. Kahit yung nanay ko, nag-aalala siya kasi malalim yung kanya, nandun siya. Tapos kami lang nandito. Ako nag-aalaga ng mga pamangkin ko. So, yun po, isang panginoon yung pinapapasalamat ko sa Panginoon kasi yung pagsama na katagal na binibigay niya sa aking buhay kasi sobrang daming bagay na aking naranasan na sa mga lumipas na araw na talagang tahimik lang ako na inilalaban yung mga bagay-bagay na sabi ko may gagawin ng Panginoon no, sa aking buhay. Marami ko rin naranasan na ang Diyos lang yung nakakaalam ng mga bagay na naranasan ko. Kasi tanging ang Diyos mo lang yung sa kanyang maglalapit, sa kanyang sasabihin, lahat ng mga nararamdaman mo. Kasi siya yung handang makinig, siya yung handang tumulong sa'yo. Amen. Sa lahat ng bagay ng mga nararanasan mo. Tanging sa Diyos lamang po ang pagsama, kagalingan, amen, at ang katagumpayan sa lahat ng mga problema natin nararanasan. Sa Diyos po ang kapurihan. Salamat.